Pag-upong-pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makikita mo, puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, because sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past, di ba? Very vocal kasi ako dyan eh. So hindi pa rin credible yung mga sinasabi? Di ba puro sabi. Kaya nga hanggang kay, ang kausap niya si Martin eh, di ba? So kaya nga, Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang duda eh, na talagang sila ni Saldi. Okay, next. At least tugma na nag-uusap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na madedenay. Ang titingnan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Di ba? Assuming si Alcantara nagbigay nun o inoperan ka, bakit ka naman papayag? Tapos, simula pa lang, 2 billion na a month. Wow. Terrible. Ulit, sasabihin ko, di ba parang pareho yan eh, di ba? Yung boss, hindi naman pwedeng walang natanggap. Pareho sila, di ba? Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa yung nagtuturuan eh. Di ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila, may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Di ba sabi ni Saldi, natanggap niya yung pera, pero binigay niya kay Martin at walang natira sa kanya. Sabi naman ni Martin, malinis konsyensya niya at wala siyang natanggap. Saan napunta yung pera? Silang dalawa lang naman nagtuturuan. So between the two of them, talagang may pera between the two of them. Ang aalamin na lang, magkano ba yung kay Saldi doon? Magkano ba yung kay Martin Romualdez doon? Hindi ka panipaniwala yung mga ibang sinasabi? Di ba puro sabi. Wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. I don't know kung ano yan. Kasi nga sa harap ko sinabi mismo, na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa lang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yung pala yung isa, nakalimutan ko. Buti tinanong mo yun. Sinabi niya pala yun sa harap ko. But again, for me, it's not only whether the president received anything or not, di ba? I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the president has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved, di ba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-proteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Yun ang sitwasyon ni Presidente BBM na yon.